Ay, seafood kare-kare naman nga ni ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At kinilig din nga ni ho ako dahil ako ho ay nakatanggap ng award. Ay, for the go! Ay, maaga nga niyo kaming namalengke kanina mga kamangyan para nga niyo magtingin-tingin ng mga seafood. Gayaan, tingin namin ang palengke din ho sa aming bayan. Ay, wala ho, medyo pahirapan ngayon. Gawa ng syempre tag-ulanin na rin. Kaya nagpunta pa kami dun sa kabilang bayan. Oo, grabe naman. Sayang nga nila ang at wala nung pusit, nung mga malalaking sugpo. Kaya kung ano na lang yung nandun, yun na lang yung binili namin. Tapos, alam nyo ga, isa lang yung binili ko na alimango. Gawa ng ang pagkamahal-mahal. Alam nyo ga, yung isang piraso, 450 pesos agad. Isang kilo na ng karne. Ako nga niyo, ay baling pumunta ulit ng kung saan-saan at manguha ng alimango para ipagminta sa palengke. Ay, pagkarating ko ho din sa aming bahay kubo, ay dihinugasan ko na ho agad ang mga nabili namin para syempre maluto na mamaya. Excited din nga ni ho kami, gawa ng first time lang ho namin galuto ng seafood na kare-kare. Gawa nung dati ho, nung nagluto kami ng kare-kare, ang gamit namin dun ay karne, gulay, talagang yung normal na kare-kare laang. Tapos nalaman ko meron pa ng seafood na kare-kare, so sabi ko, why not to try? Why not to try? Para rin ho pala sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, di ho sa amin, iba ho talaga yung kare-kare. Ginagamit ho namin ay yung puso ng saging, tapos aget-getin nyo ng maliliit. Kaya ho nung nakita ko yung kare-kare dun sa ibang lugar, nagulat ako bakit kulay dilaw, bakit may mga ganyan, may mga sitaw, may mga karne-karne pang bonggam-bongga. So nasamaan pa nga niya ako sa lasa nung una gawa ng antabang, yun pala inalagyan pa ng alamang. Nagbuka-buka na nga niyo mga kamangyan, ay di ayan ho at kinuha ko na at baka naman masobrahan na diyan, baka pati siya ay lumambot na, ba naman. So ayan, ginayat na rin ho pala ni Nanay Dian yung karne. Bale, bago nga ni ho yan prituhin, ay pakuluan muna. Para syempre mas masarap, mas malutong, alam may pagayon. Hati-hati na nga nila ako kami ng gawain mga kamangyan para nga ni ho mas mabilis matapos. After nga ni ho magayat ni Nanay yung mga karne, ay dinilagay naman ho ni Ate Tintin, din nga ni ho sa kaldero. Tapos naglagay ho ng mga pampalasang asin, paminta, sibuyas, bawang. Tapos ayun, ready to laga-laga na. Hala, yung inagawa ko ho palang pagpapakulo diyan mga kamangyan, ay di yung talagang makakain na. Gawa ng yan na ho yun, yung isang luto na lang talaga. Wala na ho yung pangalawang luto mamaya, gawa ng apatong na lang yan dun sa peanut butter na alutuin mamaya. Kaya ho kanina pinakalinis-linisan ko na rin talaga. Gawa ng baka mamaya magsakit naman yung tiyan namin dyan, Siyempre ho, hindi rin namin inalis yung mga gulay-gulay doon sa kare-kare, kaya ho, meron pa rin talong, sitaw, tapos ho, aring petchay. Hala, parang gusto ko rin maglagay dito ng ampalaya. Hala, napaka-uwi. Uwi na rin ho pala si Kuya Umpong ng yelo, gawa ng diga ho, yung sitaw at saka yung petchay. Asulbot lang yun ng konti dun sa nakulo na tubig, tapos dyan na ho alagay sa tubig na may yelo. Mamaya fresh na fresh pa rin, tapos medyo maluto. Ganyan kasi yung gusto namin ng mga luto doon sa gulay. Oo naman, nakain din naman kami ng gulay. Grabe naman kayo. At ang feeling nga ni ho ni Nanay ay okay na aring sitaw, ay di tinawag niya na ho si Ate Shane. Dala-dala nga ni ho yung planggana, nandun yung tubig ho na may yelo. Pagkatapos ho nung sitaw, ay di sinunod naman niya aring petchay. Katulad doon sa sitaw, ay di gayon din. Asulbot lang ng very very light. Oh, very very light. Bakit kasi kapag sobrang napakuluan mga kamangyan, para talagang lantutay na. Parang pati yung gulay wala ng vitamins. Kailangan niya kumain ng fruits and vegetables. Hala, kinuha ko na rin ho pala yung alimango diyan mga kamangyan, gawa ng baka naman masobra ng luto diyan. Masayang yung 450. Grabe, para may sama ng loob. Nagsimula na rin ho pala si Julina na magprito nga ni ho ng talong dini. Tunay ho, ay gustong-gusto ko talaga yung ulam na yan, tapos alagyan mo ng toyo. Ay, talaga naman nakakatakam. Habang inapakuluan ko naman ho din yung tahong, sabi ho ni Nanay, ay asimulaan na niya natanggalin yung mga galamay-galamay noong hipon. Yung hipon ay hindi ko na apakuluan, gawa ng sabay ko na doon sa pagigisa mamaya. Kung pwede lang na mag-araw-araw na ho ng seafood mga kamangyan, ako ay agawin ko na. Hala, prelato ng sobra ay masama. Pero yung sobrang magmahal parang okay lang. Hala, napakaharo. Naman si Paring Jun, para-paraan. Kunyari atulungan si Maring Lourdes. Ako naman may asin pa. Nung nagbukahan na nga ni Haring tahong mga kamangyan, ay di kinuha ko na ho diyan. Gawa ng pag napasobrahan ho yan ng kulo, baka yung mga laman-laman doon sa loob ay magtagtagan na. So, medyo mahirap. Maganda talaga kapag naandun pa sa shell. Grabe, napakaraming arte. Nung napakuluan naman na ho aring karne kako din kay Kuya Umpong, ay kunin na para maprito na nila ni Kim. Inabantayan ko ho, gawa ng siyempre, alam niya naman. Yan ang aso din sa amin, pumapak na ng pumapak. Pili ko nga ni kahit hilaw pa yung karne, akainin na nila. Minsan nga ni ho, kapag sobrang dami ng kain nila, hindi ko masabi kung nasasarapan baga talaga sila sa luto ko o hindi. Gawa ng kahit walang lasa ho yung pagkain, basta alagyan lang nila ng toyo, ng asin, enjoy na nila yung pagkain. Salamat. Habang bising-bising nga ni ho si Paring Jun at saka si Maring Lourdes diyan, ay di rin naman ho si Kim at saka si Kuya Umpong. Magkaprito na raw nga ni ho noong karne. Medyo nag-ambon-ambon na rin ho pala din yung mga kamangyan, kaya ho yung mantika, agad, nagatalsikan. Alam nyo, sobrang tawa-tawa talaga kami din. Gawa ng ay kalalaking tao, ay tingnan nyo naman, takot na takot doon sa mantika. Ayaw madikitan yung mga balat, baling pagkukurutin. Kaya ho minsan si tatay napapailing na lang talaga sa mga yan. Ay pa talaga ang mga babae niyang mga yan ha, akala nyo baga. Sa tunay ho, ay nakakatakot naman talaga at para naman nagapambaril aring mantika. Napaka-OA mo. Hala, inaaway. Dahil nga ni ho, halos paluto na lahat, ay didini ho sa mantika, ay nilagay ko na ho yung aswete seeds. Ay medyo malakas-lakas nga ni ho yung apoy diyan, kaya hindi na ho namin pinatagal, saglit na halo laang. Tapos ho, pinatagtag ko na rin agad diyan yung buto, gawa ng tingnan nyo naman, sunog na agad. Aroy. Ako rin halutuin ko
nga niyo pala ngayon mga kamangyan, yung pinakang apagpatungan ng mga niluto namin kanina, yung peanut butter baga. Pero ako nga ni Hoy, alagay ko muna din saglit yung hipon para maluto-luto na ng very light. Pina-brown ko ho muna din yung bawang at sibuyas, saka ko ho nilagay din aring hipon. Ay for the go. Alam niyo ga mga kamangyan, din pala ang grabe, sobrang bango na. Ang feeling ko kailangan ko na talagang magpakasal. Hala, napaka-OA, napaka-advance mo talaga. Alam niyo, kakabanggit ko ng mga pag-aasawa ng ganyan. Akala nung iba ako ay may asawa na, akala ako'y engaged na. Alam niyo pala, decision kayo, napaka-excited niyo rin. Matagtag ko na nga ni ho yung hipon, ay dinilagay ko naman ho din yun nga ni hong peanut butter. Depende ho sa inyo kung anong peanut butter yung agamitin ninyo. Kasi marami naman ho sa palengke, kayo lang bahalang mamili. Nung may lagay ko na nga ni ho yung tubig, ay dinaglagay naman ho ako ng pampalasang asin, paminta. Talagang tansyahan na lang yung mga gayaan. Tansyahang pang misis. Uy, syempre ho, hindi mawawala din yung kare-kare mix. Yan ho yung magadagdag ng lasa diyan at saka ng kulay. Naks naman. Kapag naintay ko nga ni ho na maluto yan mga kamangyan, ay pinuntahan ko naman ho din si Julina at patapos na rin daw ho yung inaprito niya na talong. Medyo dinamihan na rin nga ni ho namin yung talong para hindi na ho kami mag-agawan din. Abay, baka din pa masira ang relasyon na yung pamilya. Pinuntahan ko na rin ho pala si Kuya Umpong din at abay, tapos na rin naman yung kanyang inapritong karne. Tinanong ko nga ni ho kung bakit hindi niya kasama si Kim sa pagkuhan na rin karne. Abay, hindi na raw siya sinamahan. Gawa ng natakot na sa mantika. Aba, ayos. Pare ko nga ni rin ho ay naiinip na rin din yung aming aso. Abay, saglit lang naman bossing at tapos na. Dahil nga ni ho, okay na rin kare-kare sauce mga kamangyan. Dini ko na nga nila ang ho nilagay sa bilaon na plastic. Gawa ng ari yung medyo malaki-laki na lagayan din. Pasensya na kayo, naghihirap. Hala, tapos yan ho, pwede nang ilagay diyan yung mga niluto lahat kanina. Pero dahil kami ho ay mapagpanggap, hala mapagpanggap. So, asa lang sa namin dyan ng maayos. Kahit mamaya kapag akainin na, magugulo din naman. Aba, salamat. Alam nyo ka mga kamangyan, mga alas 11, alas 12 pala ang huyaan ng tanghali. Yung paligid, nagadilim-dilim na talaga. Kaya nung time na yan, nagadalit-dalit na ako. Gawa ng nararamdaman ko ho talaga na anytime ay mabagsak na yung ulan. Gawa ng kanina din ho, pabalik-balik na yung ambon. Naambon na nga ni ako, feeling ko alag natin ako. Hala, painumin nyo ako ng gamot. Hala, napaka-OA. Sabi ko nga ni ho, kapag nailagay ko na lahat din sa ibabaw, ay adalin na ho namin ari doon sa kubo at doon na ho kami makain. Gawa ng mahirap ho kapag di kami kumain tas naulan. Gawa ng minsan nahampiyas. Aba, hindi naman namin mai-enjoy aring pagkain. Ay, pagkasarap-sarap pa naman. Huli ko na nga ni yung inilagay din yung mga gulay-gulay at tingnan nyo naman yung itsura. Fresh na fresh pa din. Yan nga ni ho yung effect. Wow, effect ng paglalagay nga ni ho doon sa yelo. Para kayong naglagay ng gulay doon sa ref. Alam, may natutunan na naman kayo sa akin. Kailangan nyo magpasalamat. Hala, salamat. Yan ho yung finished product mga kamangyan at wag na wag nyo akalimutan yung alamang. Yun ho yung gapakumpleto diyan. At dahil nga ni ho okay naman na are, ay alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan nyo ng kumain dini. Ay for the go. Kaya nga ni ho nasabi ko sa inyo mga kamangyan, dini na nga nila ho kami sa loob ng bahay kubo kumain. Medyo masikip-sikip lang ho talaga mga kamangyan, gawa ng syempre hindi naman ho sobrang laki na ring bahay kubo. Hindi ko naman ho na-expect na sobrang magadamihan kami dini. Hindi ko madami pa kasi mag-anak pa ako ng 12. Ganyan kami kapag kompleto, kapag may bisita talaga'y siksikan. Pero okay na yung ganyan dahil masaya naman, yun ang mahalaga. Tama pa nga ni ako din mga kamangyan, gawa ng unang naubos talaga din ay yung karne. Parang nga ni wala na akong natikman. Hindi ko nga ni alam kung saan lagay ng mga ari, kung sa bituka pa baga o sa bulsa na nila. Sabi ko pa nga ni diyan, abay galawin naman yung gulay, lalo na yung sitaw, gawa na yan ay sinulapid pa. Ayun naman yung effort kung display lang yan dyan. Kayo ay napapaghalataan, gusto nyo agad ay mga seafood at karne. Akurutin ko kayo. Dahil nga ni naubusan ako ng karne, kinuha ko na ho yung malaking alimango. At tingnan nyo naman kung gaano kalusog. Sobrang taba nung laman, grabe naman yun. Kahit nga ni si tatay at saka si nanay, abay ayaw ho magpapigil din Talagang nasarapan din naman ay. So kung medyo nagkasama na ho kayo doon sa nakasanayan na kare-kare yung mga kamangyan, ako itry nyo ho yung seafood kare-kare. Medyo masakit lang ho sa bulsa, gawa ng medyo mahal ho yung seafood, pero talaga namang matutuwa yung inyong chat. Hindi nyo mararamdaman yung gastos. Huy! Dahil nga niyo first time lang din namin makakain ng seafood kare-kare, ay di ayan, at naubos din namin ng bonggang-bongga. Ay for the go. Kinabukasan nga niyo mga kamangyan, ay pumunta nga niyo kami din sa Calapan, gawa ng na-invite ho kami sa gabi ng pagkilala 2024. Ay, ngayon ho kasi ay kasama ho ako sa mga makakatanggap ng award. Grabe kayo! Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko mga kamangyan, nakabahan, na nai-excite, na sobrang saya, na naiiyak. Kasi hindi ko ho talaga akalain na mapapasama ho ako din Siyempre mga kamangyan, kitang-kita nyo naman na gawalaan kami ng simpleng video para kahit papaano baga ay makapagpasaya. Tapos may matatanggap kang gardening award, huy! Ang ating food and lifestyle traveler influencer of the year, walang iba kundi si Binibining Mercedes Lasak ng Bayan ng Socorro, na mas kilala natin bilang si Kamangyan Lamas.
talaga sa akin na makatanggap ng award. Sabi ko pa nga ni ho, napakita lang namin yung buhay talaga namin din sa amin. Yun pala ho, ay napapakita na rin namin yung buhay, yung kultura din sa aming probinsya, sa Oriental Mindoro. Nakakatawa ho na kahit papaano ay nagkakaroon kami ng ambag. Hala ng ambag. Na minsan pag ang kukulit lang ng mga video namin gayon. Sobrang thank you ho sa inyo mga kamangyan kasi syempre hindi naman ho kami magkakaroon ng award na garanti kung hindi ho dahil sa inyo. Sa buong province namin ng Oriental Mindoro, sabi ko pa nga ni ho, hindi lang are award ko. Award ho are ng mga supporters, yung mga solid kamangyan diyan, ng family ko, yung aking one and only na napaka-supportive na partner. Ay, sana all! Lahat ng taga-Oriental Mindoro, lahat ay para sa inyo. At hayaan nyo ho na mas agalingan pa namin para makagawa pa ho ng maraming video, makapagpasaya sa maraming tao. Grabe, nakakaiyak kayo. Huy, napaka-OA. Patuloy kaming magiging blessing sa iba. Ay, for the go! So, yun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Ano? Hanggang dito na lang ang ating video at kami muna iga-picture-picture din. Bye-bye, love you. Huy!